Suportado ng ilang mga kongresista ang hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng lifestyle checks sa mga opisyal ng pamahalaan. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Mela. Aljo, sisimulan na ng House Infrastructure Committee sa darating na September 2 o Martes ang kanilang investigasyon hinggil nga sa umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. Kasabay niyan ang ilang kongresista, pabor naman sa ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lifestyle checks sa mga opisyal ng pamahalaan. Kapwa binigyang diin ni na House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon at Human Rights Panel Chair Bienvenido Abante Jr. na nararapat lang na magsilbing ehemplo ng kabutihan at kababaang loob ang mga opisyal ng gobyerno. Kaya naman, pabor sila sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isailalim sa lifestyle checks ang mga opisyal ng pamahalaan. Ito ay bunsod pa rin ng mainit na issue ukol sa umunoy maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon kay Ridon, hindi lang sa Executive Department kundi maging sa iba pang sangay ng gobyerno, dapat din itong ipatupad. Samantala sa isang paninayam naman kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, sinabi niyang pabor din siya sa mga hakbang ni Pangulong Marcos. May revelasyon din siya ukol sa umunoy maanumalyang flood control projects sa kanilang distrito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng mga kongresista. Saying, sir, ang pinakamalaking involved sa anomalya sa mga proyekto ng DPWH sa 1st District ng Batangas ay si former Congressman Buhain. Tama po ba? Siya yung nasa top ng corruption. That is what I heard from my sources, and I think even if you ask around in the 1st District of Batangas, ang mga contractors ay baka pwedeng magsalita din. Ang pumipili sa mga contractors ng DPWH project sa 1st District ng Batangas daw ay yung dating congressman. I think wala naman ng problema na magkaroon din po ng lifestyle checks sa mga miyembro po ng Kongreso, miyembro po kahit ng hudikaturan. Kasi syempre, kailangan naman po talagang all-encompassing. And more importantly, meron po talagang mga expectations on all government officials, on all government employees, na talagang po dapat we should be able to lead and live modest lives. Magkaroon tayo ng whole government approach in investigating this anomaly. Sapagkat the people should know. They have the right to know whatever happened to this project. Ito, naniniwala ako bilang chairman ng Committee on Human Rights, this is also a human rights violation sapagkat apektado dito ang buhay ng taong bayan. Aljo, kaugnay sa naging pahayag ni Congressman Leviste ay sinusubukan pa natin kunan ng panig. Ito nga nabanggit niya na pangalan ng dating kongresista. At Aljo, patungkol nga dito naman sa 2026 proposed budget ay ipakita lamang natin update dito sa Kamara. Sa ngayon ay isinasagawa nga itong People's Budget Review kung saan isa sa mga nagtatalumpati si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sa ngayon, Aljo, ito ay nilalahukan ng mga civil society organizations at bahagi yung hakbang na ito ng sinabi nga na ni House Speaker Martin Romualdez na magiging mas bukas at mas transparent ang budget deliberations sa Kamara. At ngayon may pagkakataon yung mga CSO na sabihin at ilatag yung kanilang mga komento hinggil nga sa proposed 2026 national budget. Aljo, inaasahan natin magtatagal hanggang mamaya itong People's Budget Review at bibigyan nga ng pagkakataon yung mga CSO na makapagsalita. Aljo? Alright, maraming salamat Mela Lesmora.